beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meisha Ame from Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 16 to 28. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto nyo, na energy nyo lang talaga, Capricorn, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading, Capricorn. Iba ang general reading at magkaiba ang personal reading. Pag hindi nyo naintindihan yun, para hindi kayo maligaw sa reading natin, paki-research nyo na lang sa Google. Okay? Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Pag hindi naman nag-resonate at hindi nangyari sa buhay mo, ibig sabihin hindi mo to energy. Irespeto natin kung kaninong energy ang nakukuha natin. Okay. Wow! Goldfish, no? May mga increase in a material wealth or spiritual growth. Ibig sabihin, kung hindi nagkaroon ng increase when it comes to your money, maaring into your spirituality, no? Maaring magkakaroon na, mas maiintindihan nyo na yung mga you want to focus, mas maiintindihan mo na, o iintindihin mo na yung mga bagay, o i-change. Kumbaga magkakaroon ng enlightened to change for something into your life. Halimbawa sa mga kilos mo, sa pananalita mo, sa pagkatao mo, sa anything, sa pagkakaroon mo ng magiging responsible ka na, anything doon sa spiritual na mag-a-awake sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Pag hindi material, maaaring sa sarili mo, no? And, syempre, we have the air. We have the good news, no? Sa nakikita ko ito, maaaring makaka-receive ka ng good news sa ibang aspeto ng buhay mo. O sa pag-ingatan nyo rin yung inyong tenga, no? Andito rin sinasabi na you need to listen very carefully. Okay? Sa nakikita ko ito. Kaya nga nagkaroon dito ng spiritual growth. Ibig sabihin, kailangan makinig ka muna, no? Nang maigi sa mga sitwasyon, or spiritual growth is kung kaya ikaw is medyo may mga immature something into your life, is kailangan mo muna pag-isipan niya. Kumbaga, it's a growth. It's time to grow. It's time to mature, no? Sa nakita ko, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Syempre, mag-ingat ka rin when it comes to your ear. Maaari iba sa inyo is hindi ka gaano nakikinig, or may mga something into your ear, maaring siya, yung parang nagri-ring, yung may mga nadidinig ka na matatalim na, may mga tunog, ganyan. O kaya naman, medyo nanghihina na yung pandinig mo, o kaya naman is, baka mapasukan siya ng something, diba? Wag naman sana, nakita ko dito, basta something into your ear, baka maipit yung tenga mo ng o kaya mamaga yung tenga mo dahil sa hikaw, kung may mga hikaw ka, anything, no? O mangate, kung ano man yan. Ikaw or malapit sa puso mo yan, And we have the tiger, doing something risky, taking a chance. Okay, pag gumawa ka daw ng isang hakbang, maaring there's a chance na maaring ito is to your stability or into your sarili. Sa nakita ko dito, no? Kailangan mo rin talaga sumubok dito sa sitwasyon mo, no? Baka sakali magkaroon ng pagbabago dito. Pero in a good way, no? In a good way sa nakita ko dito. And meron tayong basket, recognition or reward for merit. Maaring iba sa inyo is may mga recognition ka na marireceive from someone. Ako nakikita. And may mga reward for merit. Tandaan mo, reward for merit, kung naging okay naman yung sitwasyon mo, or magiging kumaga, kung ano yung, parang kasaganaan kasi ito kung ano yung tinanim mo, yun ang babalik sa'yo. Ganon. Halimbawa, nagtanim ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Back to you yun. Halimbawa, naggawa ka ng maganda sa kapwa mo. Aba, more blessing to come. Magiging ganito talaga, kasaganaan. Diba? O halimbawa, nagtrabaho ka and you give an effort and hard work sa trabaho mo. Nag-overtime ka, nag-focus ka doon. Maaring ma-regular ka kasi we have the recognition din. Maaring tumaas yung sahod mo, 'di ba? Yung mga ganung sitwasyon, no? Yan.
And meron tayong mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Okay, maaring kayo rin ito, maaring anak mo, o sino man sa buhay mo na may mga matitigas ang ulo at hindi na kikinig. Okay? Sa nakita ko dito. Or may mga tao, o ikaw, is may mga bagay o sitwasyon sa sarili mo na hindi ka willing baguhin, no? Sa nakikita ko dito. Or someone, no? Sinasabi nga ito, or someone. And syempre, meron tayong leg, stepping into a new experience. Ito na yun, yung taking a risk, no? Para magkaroon ng magandang reward or magkaroon ng magandang kasaganaan or recognition. Sa nakita ko dito, kailangan mo mag-take a risk or doing something risk. Nakalaan mo ngayon is to step up into yourself, no? Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, sa kaperahan man yan, sa trabaho man yan, sa attitude mo man yan, sa personality mo man yan, sa health mo man yan, sa health issue mo man yan, kung if ever na meron ka ha, sa sarili mo, ganyan. Kailangan mo ngayon na maaring magkakaroon ng stepping up or may mga pagbabago mangyayari sa buhay mo, no? So, nakita ko dito. And sinasabi rin dito, we have the ear and the leg din kasi mag-ingat din kayo when it comes to leg, baka iba sa inyo is mamulikat, magka-rashes, manakit-nakit yung inyong mga buto-buto, o kaya magka-goat kayo, o kaya something happen into your leg, no? Sa nakita ko dito. Maaring masugatan ka, o kaya madapa ka. Ikaw or malapit ito sa puso mo. Palagi mo tatandaan, no? Yun. Ay, namatay na naman anak yun natin. Okay. Tingnan natin Capricorn energy. To show me. Anong energy ni Capricorn? Okay. Ano pa po? Okay. Okay, ang energy mo, ano? You need to trust your intuition in a good way, no? Sa nakita ko dito. Ang energy mo is meron ka daw isang situation sa buhay mo na it's hurt na madinig, no? Yan, dito kaya pala, dito pala si ear, no? Kailangan, then, may nakita kasi ako dito na magkakaroon ka ng mga pain o makakaramdam ka ng mga pain, maaring pain dahil sa isang sitwasyon na pakikipag-usap o pakikipag-communicate sa isang tao, no? Sa buhay mo, ganyan, kung sino man siya, it's a communication kasi sa nakita ko to. Ang sinasabi dito kasi is you need to plan very carefully para hindi ka masaktan. Kasi, sabi nga dito, it's iba, magbaback to you yung mga situation mo if ever na hindi maganda yung pakay mo. Diba? Yun naman sinabi ko sa'yo. And then also, ang energy mo this time is parang may bagay o sitwasyon ka na ipagpipilitan. Ganun. Parang may mga ipagpipilitan ka. O kaya sa iba naman sa inyo is kasi nakita ko yung mga ikaw or someone, ako nakikita dito na parang meron siyang plano na masama. May nakita akong tao or ikaw rin kasi nakikita ko dito na maaring magkakaroon ka ng judgment, pagja-judge. Sana hindi ikaw, no? May mga pagja-judge sa isang sitwasyon o sa isang tao ako nakikita sa iyo, no? Or handun yung sitwasyon na mayroon akong nakikita na hindi kasi maganda eh. Parang may chismis na sana hindi ikaw kasi may mga chismis na hindi mo daw pag-iisipan. Parang hindi ka magiging smart sa sitwasyon na yon. Tapos na maaring doubt mo o pain ng feelings mo. Kasi magiging emotional ka raw dito sa nakita ko. Yun. And then also, is ang nakikita kong energy mo is may fighting ako nakikita, parang may pagpa-fight, hindi ko alam in what way, siguro pagpa-fight sa pakikipagtalo sa pakipag-usap o kaya fighting
sa trabaho mo, sa health issue mo, mga ganyan, o sa mga you need o magki-keep fighting ka sa mga plano mo sa buhay. Mga ganun. Ipasok mo yung sarili mo. May mga ganun ako nakikita. Meron ako nakikita dito na sana hindi rin ikaw kasi may mga pagliling lang ako na nakikita or may tao dito na mandaraya. Titingnan natin ako sino. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Ano ka? Paniniwalain mo? Parang may tao, kasi nakita ko ikaw to. No? Kasi parang hindi to yung sitwasyon na may mga tension sa'yo na hindi pa totally nagtatapos sa nakikita ko dito na at doon parang maaring nagfa-fire ka, no? Sa nakikita ko dito. Yung iba sa inyo, hindi kayo lahat to. May tao kasi ako nakikita dito, no? Na mas bata sa'yo. Kasi, kung titingnan ko dito, maring ikaw ito, lalaki ka man o babae, pero may taong mas bata sa'yo na parang hindi ka magpapatalo sa kanya. Sa nakita ko to. Sasabihin mo sa kanya. Parang hindi ka magpapatalo. Maring anak mo, no? Maaring kasama mo sa trabaho. Basta mas bata siya sa'yo. Parang hindi nyo makikipaglaban ka sa kanya for a discussion or for parang hindi nyo, ano kasi yung pagsisinungaling? Actually, sinungaling. No? Pagsisinungaling. Pareho kayong naglalabanan dito sa sitwasyon na to. Hindi ko alam, baka anak mo, ganyan. Baka ikaw ayaw mo rin magpatalo. Ganun. Yun, parang hindi yung lalaban at lalaban ka dun sa sitwasyon kasi nakakaramdam ka ng painful. Halimbawa, sa kasama mo sa trabaho, di ba? Parang hindi yung sitwasyon na may mga sasabihin ka sa kanya na maaaring mga gagawan ka ng mga bagay o pag-uusapan mo siya na hindi maganda, na hindi naman totoo, na hindi mo pinag-isipan. Kasi ang nakikita ko sa'yo, meron ka daw isang bagay na hindi mo pag-iisipan pero sasabihin mo o gagawin mo. Yun ang pinaka mali sa lahat. Kasi yun ang maaaring kapahamakan mo na ikaw din ang masasaktan doon sa sitwasyon. Kasi maaaring hando yung sitwasyon na nakita ko na ikaw or vice versa na paniniwalain mo yung isang sitwasyon o isang tao o isang pangyayari in a wrong way kasi may pagsisinungaling ako na nakita dito. Basta may mga bagay na hindi ka magpapatalo. May mga bagay na ipagpilitan mo yun. Pero pagsisinungaling. Kaya nga dito si two of wands eh. Kailangan lahat ng sasabihin mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng idea na mo is kailangan mo pag-isipang maigi. Kasi magbaback to you yun sa'yo. No? Kaya kailangan, sabi ko nga sa'yo, pag gusto mo talaga ng kasaganaan with the basket, kung ano ipupunla mo, yun din ang darating sa'yo. Diba? Kasi nakita ko magiging emotion ka raw. You know? Kumbaga, whatever happen doon sa sitwasyon na yun is, ipagbaliwala mo na lang. Kumbaga, wag mo na lang patulan. Diba? Yun ang energy na nakikita ko sa'yo dito. Magkakaroon ka ng emotions, na emotional and deep one. May pain ako nakikita sa'yo. Ano ang parating kay Capricorn? Ganun. Tsaka nakikita ko rin sa'yo, Capricorn, parang pagchichismisan ka. Pag-uusapan ka raw. Ang parating sa'yo. Oh, okay. Parating sa'yo. Rico, alam talaga na ba ako? Parating sa'yo is magkakaroon ka daw ng frustration sa tinatahak mo na destination.
Lakas ng hangin sa amin. Bagyo kaya? Wala namang ulan. Yan, magkakaroon ka daw ng frustration sa tinatahak na destination mo, no? Sa nakakita ko dito. Na maaring ito is, may mga situation na hindi mo agad siya makakalimutan sa nakita ko. Yun ang nakita ko. Siguro hindi kay lahat, pero yun nakikita ko. And then also, ang nakikita ko dito is, magkakaroon ka ng mga pagpapabaya when it comes to your social life. Ganyan, sa nakita ko dito. Yung iba ha, And then, nakikita ko rin yung pag-cheat, no? Ako nakikita, maaring may mag-cheat na mga kaibigan or mga kasamahan mo sa trabaho dito, sa nakikita ko dito. Maaring lulukoyin ka nila, ganyan, o kaya, hindi ka nila magugustuhan. Kumbaga ayaw nila, o ikaw or someone, yung mga kaibigan mo, halimbawa, o kakilala mo, o mga kasama mo siya sa trabaho man siya, parang hando yung sitwasyon na hindi sila makikipag-cooperate sa'yo at parang hindi, at may tao, kumbaga may tao ako dito na nakikita na wala yung love. Alam mo yun? Either to your relationship, ganyan, wala yung love sa'yo ng mga tao na yun. Wala yung support sa'yo ng mga tao na yun. Sa nakita ko dito. Yun na. Or vice versa tayo. Parang ang nakikita ko kasi dito is you choose your destination. O you choose your direction in life. So nakita ko dito. Kaya maaaring magkakaroon ka ng delay kasi may mga bagay o sitwasyon ka na hindi mo daw ma-let go o hindi mo daw makakalimutan pa sa ngayon. Kumbaga hindi mo pa siya ma-abandonahan for a while yung bagay na yun. Maaaring magkakaroon ka ng isolation into yourself na parang may mga you want to be alone muna, tapos pag-iisipan mo siya, ganun sa nakita ko dito. Iba sa inyo is maaaring nagkakaroon kayo ng problema when it comes to your money, trabaho. Ako nakikita sa inyo, no? Yun, para may mga issue ako nakikita sa iyo. Yun ang parating sa iyo. Tingnan pa natin. Ano po yung ano? Kailangan daw dito kailangan mo daw dito is kailangan mo mag-transform, ano? Kumbaga pag-isipan mo, sabi dito, pag-isipan mo yung mga bagay-bagay o sitwasyon sa buhay mo, no? Kung ano yung babaguhin mo sa buhay mo. Kung ano yung mga dapat i-abandonahin mo, ano yung mga i-change mo, kung ano yung mga i-let go mo, o yung mga ikakat mo sa buhay mo. No? Sa nakita ko to. Kailangan mo munang maging mapag-isa or maging, yun nga, pag-isipan mo maigi yung mga bagay na yun. Sabi dito, kumbaga, pagkakaroon ng thinking for a future para sa sarili mo. Dito sa nakita ko dito. Yun. Kasi andito si Wheel of Fortune pero tinabihan kasi si Wheel of Fortune ng Tower. Kaya medyo hindi ko nagustuhan yung yung outcome ng reading. Kaya nagkuha pa ako ng isang card. Yun ang sabi. And then also, ang sabi dito is merong tao na makikipag-usap sa'yo or makakausap mo. No? Ako na nakikita dito na hindi siya, o baka ikaw to, na hindi siya good sa'yo. Ganyan. Maring kaibigan mo. Kung sino man siya. Yun nakita ko, maaring hindi kasi good yung yung answer, yung outcome Kasi mapuprostrate ka sa kanya. Dito sa tao na makakausap mo. Mapuprostrate ka daw doon. Tandaan mo ha, kailangan mo si basket, no? Palagi mo tatandaan yon. Kailangan mo ngayon mag-step up. Okay? Ano ang dapat iwasan ni Capricorn? Ay, naku, patay tayo dyan. Medyo iba ang nilalabasan, no? Bakit po?
Okay. Ang dapat mo daw iwasan, yung isang sitwasyon sa buhay mo na ma-stuck ka doon. Yung makaramdam ka ng stagnant situation o magkaroon ka ng sama ng loob, mga puot, o kaya yung lack of direction ka, iwasan mo yon. Yung magkaroon ka ng struggle in life, yung sitwasyon na magpa-distract ka sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. Kumbaga, andun yun din yung sitwasyon na kasi may mga bagay na mangyayari daw may mga uncontrolled situation na maaring mangyari into your life na hindi mo aasahan. No, sa nakikita ko dito. Ganun, na nakikita ko na may mga makakaaway ka o hindi ka makakasunduan. Yan. Ang nakikita ko sa sa'yo dito, may mga tao, na hindi ka nila magugustuhan. May mga tao na magagalit sa'yo or nagagalit sa iyo. Hindi naman siguro ganun karami, pero ang nakita ko dito is may mga tao. Ako nakita, maaring sa trabaho mo, di ba? Maaring sa trabaho mo is na nagkakaroon ka ng dissatisfaction kasi ayaw nila sa'yo o kaya yung karelasyon mo, di ba? Nagkakaroon ka ng dissatisfaction sa kanya kasi maaring may third party siya, di ba? O kaya hindi yung may boundaries kasi siya, maaring ganun, no? Sa nakita ko dito. Kaya nakakaroon ka ng sama ng loob doon. Kung sa amang aspeto ng buhay mo yan, sa nakikita ko dito. And then, ang sinasabi rin dito is, kailangan mo ng motivation, no? Sa nakita ko. Kasi ang nakikita ko sa'yo is may mga sitwasyon daw na mawawalan ka ng interest to move. Yun na nakikita ko. Parang may mga sitwasyon na hindi mo mafi-finish. Kasi, yun na nakikita ko ha. Parang may mga sitwasyon na hindi mo siya, wala kang interest to move on. Ganyan. Sa nakita ko dito. Parang hindi yung sitwasyon na yung iba maninindigan ka sa mga bagay na sa sitwasyon mo o sa bagay o anything, situation sa buhay mo. Parang maninindigan ka at magkakaroon ka na magiging masyado kang defensive or didepensa mo yung sarili mo. Ganon, sa nakita ko dito. O kaya, andito yung sitwasyon when it comes sa relationship, ganyan, maaring nagkakaroon ka ng puot sa kanya or maaring may mga boundary kayo sa isa't isa. Sa nakita ko dito. Ang kailangan daw ngayon dito is to love, to peace, and kumbaga, kailangan dito is equality, no? In there to your kasama sa trabaho, sa mga nakakausap mo, sa mga mahalaga sa'yo, kailangan sa'yo is to fix something in your life, no? Sa nakita ko, saan mga aspeto ng buhay mo yan. Dito. May mga kailangan na kailangan mo aksyonan. Kasi ang nakita ko sa'yo dito is parang on and off yung action mo sa isang sitwasyon sa buhay mo. Nagkakaroon ng emotional thought sa iba, no? Kumbaga, nahandin yung sitwasyon na maaring may mga hinihintay pa kayo na something sign to move forward. Kasi you want to fix pa yung bagay na yun sa nakikita ko dito. Yun. Depende sa yun, no? Sa aspeto ng buhay mo. Sa nakita ko dito. May nakikita rin ako dito na may tao, ako nakikita, na gusto niya may tao naghihintay. Ikaw or someone, may tao na naghihintay na gusto niya ng forgiveness sa'yo. Pero hindi ko nakikita yung movement niya. Pero gusto niya mag-fix. Gusto niya ma-fix ito. Maaaring sa karelasyon mo. Maaaring sa kasama mo sa trabaho. Diba? Kung sino man siya sa buhay mo. Maaring kaibigan mo. Tingnan natin when it comes to a love life. Tandaan mo, when it comes to love, isa lahat. Kapatid mo, magulang mo, anak mo, sarili mo, ganyan. Ay, okay. Ano yan? Ingat natin. Gitna natin siya. Ay. Iiyakan yung mga anak ko Baby Kilo, Ken Kakang. Okay, when it comes a love, siguro
you're waiting, no, sa iba. Parang you're waiting for something, no, sa nakita ko dito. Maaring nagkaroon talaga ng isang situation na maaring iba dito is a breakup, ganyan. O kaya naman, iba dito, kung kayo is ano, iba dito maaring you're waiting pa. Maaring nagkaroon nga ng breakup, no, sa nakita ko dito. Kasi maaring isa sa inyo is hindi na talaga naging masaya. And nandito rin nakikita ko na maaring naghahanap ka ng tamang ikakasiya mo. Parang may kulang kasi eh. Sa point na when it comes to love. Parang siguro kaya kayo nagkahiwalay kasi parang wala sa kanya yung hinahanap mo na ikakasiya mo sa buhay mo, no? Sa nakita. Kaya nakikita ko dito na parang nagkaroon ka ng mga regret, nagkaroon ka ng mga failure situation, may mga sitwasyon na disappoint ka sa kanya, may mga sitwasyon na hindi naging maganda yung resulta ninyong dalawang relasyon sa nakita ko dito. Kasi may taong umalis, o ikaw, or someone is umalis, no? At inirelease niya yung sarili niya dito. At maaring ikaw is naghihintay pa rin or nakatanaw ka pa rin na hindi ka pa rin makapag-decide or vice versa tayo, na hindi ka pa rin makapag-decide to let go yung sitwasyon na yun sa nakikita ko dito. Pero maaring isa rin sa inyo is nag-let go na. Tandaan nyo kasi, minsan kasi vice versa ang lumalabas dito kasi ito ay general reading, okay? Ang nakikita ko rin sa'yo when it comes to a love is nagkakaroon ka ng doubt, no? Kung kayo, magkasama man kayo o hindi, may doubt ako na nakikita, no? Yan. Nandun pa rin yung doubt mo sa when it comes to a love na tinatry mo i-analyze o tinatry mo i-progress yung sitwasyon na yun na maaring bakit ganun, ba't nag-fail, bakit parang hindi ako masaya, bakit parang nakaka-disappoint siya, mga bakit ganun na parang pabaya siya, parang may sarili siyang mundo, may sarili siyang buhay. May mga ganun sitwasyon, may mga sitwasyon na minsan nasasad ka, nalulongli ka, andun yung sitwasyon na you feeling lost, no? Sa nakikita ko dito. Yun. It comes sa love. Yung sinasabi totoo, you need to learn from the past, no? Kailangan mo talaga na magkaroon ng changes. Ay, anak, pinupuan mo yung ano natin. Kailangan mo daw magkaroon ngayon ng changes o you need to transport talaga, no? When it comes to a love. Sa nakikita ko dito. Kailangan daw dito is magkaroon ka ng mga bagong plano when it comes to a love to transform, no? Kailangan huwag kang magpadali. Ang sinasabi dito, kung kayo is separation or wala kang love life, huwag mong madaliin. Sabi dito, kailangan tanungin mo lang din daw yung sarili mo, ano ba talaga yung gusto ko when it comes to a love? Ano ba yung talaga na magiging masaya ko o mag-fulfill yung cups ko o mapupuno yung cups ko, 'di ba? Tanungin mo daw yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo pagdating sa love. No, gusto mo lang ba talaga ng kasama sa buhay? Gusto mo lang ba talaga ng katuang? Ganun. Pag-isipan mo daw maigi 'yun. Tingnan natin ang kaperahan mo. Kasi tatandaan mo na sa iyong mga kamay yung ikakasuccess mo when it comes to your love life. Hindi lang naman sa love life, sa lahat ng bagay, actually. Ito. Okay. When it comes to your money, ang sinasabi dito is, kailangan mo daw pagpukusan, kailangan meron kang fokusan, kailangan meron kang plano, kailangan meron kang dealing with comes to yourself, di ba? To growth. At kailangan mong pag-isipang maigi o you need to learn, di ba? Ang sinasabi to when it comes to love, kung gusto mo talaga ng Ten of Pentacles. Ibig sabihin, kailangan mo mangako sa sarili mo dito na magkakaroon ka ng mga bagong plano to growth yung iyong kaperahan o stability mo sa buhay mo. Kung wag mong dayain yung sarili mo. Wag mong lokohin yung sarili mo na you're okay but not. Okay? Pag-isipan mong maigi kung ano yung mga dapat mong i-withdraw o yung mga dapat mong solusyonan
sa buhay mo o sa sarili mo when it comes sa pagpapatakbo na iyong kaperahan. Kailangan mo is to recover yung sitwasyon na yun, no? Kasi ang nakikita ko dito, maaring hindi nagiging maganda, no? May daya, kumbaga. Siguro, hindi yung sitwasyon na pinaniniwala mo siguro yung sarili mo na you're okay, but hindi naman talaga, di ba? Hindi mo kailangang ganun. Kumbaga, kailangan mo ngayon is planning to grow, no? Ang nakikita ko dito, kailangan is i-withdraw mo o alisin mo o you need to retire sa isang bagay na hindi siya magiging growth. Pag-isipan mo daw maiki yun. Sa siya sa atin mo rin yung sarili mo na yung mga dapat kalimutan at baguhin na para magkaroon ka ng growth into your life dito. Yun na nakikita ko ha. You need to escape sa isang sitwasyon na it's not working anymore. Ganyan. Halimbawa, meron kang pera, may mga ipon ka, pero yung mga ipon mo na yon is itinutulong mo sa pamilya mo. Diba? Sinusuporta mo sa pamilya mo kasi need. Diba? Pero ang hindi naman niya sinasabi na ito na magdamot ka. Ang sinasabi sa'yo dito is you need to think to the future. Kailangan meron ka ding goal or meron ka ding action when it comes to yourself. Diba? Yun ang sinasabi sa'yo dito. Pero nasa sa'yo yun kasi buhay mo naman yan eh. Sarili mo naman yan. Diba? Ikaw pa rin ang, tanda mo, you are the authority of your life. Ikaw ang magkocontrol ang sarili mo. Ganyan. Kumaga, ang sinasabi rin dito na you need to be patient when it comes to money, no? Patient lang. Patient, pagtitimpi, ganyan. O kaya, huwag magmadali. Kailangan dito is progressing. Kailangan dito is strategy, no? Advice po, universe. Patay tayo dyan. Okay, thank you po. Okay, ang advice sa'yo is sinasabi dito is you need to getting away with something in your life, no? Alisin mo yung poot, galit, ihiwalay mo yung sarili mo sa mga sitwasyon o mga bagay na hindi nagkakaroon ng pagkakaisa, either to a conflict, either sa mga sitwasyon na hindi nakaka-good vibe sa'yo, ganyan, sa nakita ko dito. Kailangan din dito is a healing, is a recovery, no, ng mga sitwasyon mo sa buhay mo. Kailangan daw dito is forgiveness. Kung may mga tao na nandaya sa'yo, may mga tao na nagsinungaling sa'yo, or mga tao na nakaaway mo o hindi mo napagkasunduan, no, either to your love life, either sa kahit kanino, sa nakita ko ito, kailangan daw dito is forgiveness, no? And you need to getting over yung mga worst na nangyayari sa buhay mo. And sinasabi ito na kailangan mong i-release yung mga pain na nararamdaman mo sa puso mo, no? Sa nakikita ko dito. And this is the time to start a new plan into your life. Ang sinasabi dito, kumbaga, magkaroon ka uli, ibalik mo uli yung confident mo. Kasi pag meron kang forgiveness into yourself, no, is at i-release mo yung mga pain na nararamdaman mo sa sarili mo, either na nangyari ito sa yung love life, ganyan, magkakaroon ng magandang pagpaplano sa nakita ko dito. Kailangan mo daw mag-heal. Huwag maging possessive, no? Ang sinasabi dito is kailangan ng harmony, kailangan ng pagkakasundo, kailangan dito is balancing, kailangan dito is magkaroon ng mga, kumbaga love. Dapat is love dito. Huwag magkaroon ng mga pandaraya, huwag magkaroon ng mga panluloko o umiwas ka doon, no? Or hindi mo kailangang maging, kumbaga huwag kang mag-focus sa mga pain, no? Sa nakikita ko dito. And sinasabi rin dito, kung may mga nararamdaman ka daw na hindi magandang situation, you need to share your problem sa ibang tao, no? Kumbaga, wag mo lang din siyang kimkimin sa nakikita ko dito. Kailangan ngayon is a start fresh, na maging honest ka na, magkaroon ng mga pagsisisi when it comes sa mga nangyari in the past, ganyan,
o ano man sitwasyon. Halimbawa, when it comes kasi sa pagsisisi is, dati wala akong pera, pinagsisisihan ko yun kasi hindi ako nakaipon ng pera. 'Di ba? Nakapag-save ng money. And then this time, kailangan mag-start fresh ka. Mag-beginning ka uli para magkaroon ka ng stability into your life. Any situation, ipasok mo yun. Kailangan is start fresh. Kailangan is you need to be honest to yourself. 'Di ba? Kailangan dito is magkaroon ng paglilinis, no? Or kailangan dito is magkaroon ka na ng trust to change sa sarili mo, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Ay, i-refreshing mo daw yung emotions mo, yung sinasabi dito. And acceptance, acceptance. Hindi is more is acceptance to recover and to heal and forgiveness, no? Arigato namaste, God bless.